Magandang umaga! Magandang umaga! Magandang umaga! I-share nyo yan. Pag walang sharer badge, hindi kayo mapapasama sa Tambiolo. Ngan maaram ba ka mo mga karadyo, an aton niya na magiging guest, no? Sikat iniura-ura siya. Ambot lang ko nakilala ka mo, kaya usually dito siya, ang mga speaking engagement dito sa Metro Manila, nga international. Opo, siya po ay kung tagurian Voice Master of Asia. Oo, Voice Master tungkol kay dati ni siya mag voice over, magyakan. Dati ni damo ni siya boses ng aram, no? Marami siyang alam o kayang gayahin na boses o kayang kumbaga mga character na pwede niyang i-portray using his voice. Napakagaling to, I guess, and I believe nagpunta na siya rito sa Calbayog, no? Para sa isang speaking engagement dyan sa Northwest Samar State University. Abay, si Sir yata nagmamaneho ngayong oras na ito, ha? Okay, makikikumusta na nga tayo kaagad. Oo, habang siya ay alam mo naman yung broadcaster, yung mga kagaya ng ginagawa ko, pwede naman po tayong magbalita kahit nasaan tayo, no? Ganon tayo ka-flexible. Kaya nga si Sir Pocholo de Leon Gonzales, sabi ko nga kanina sa inyo, talagang kilalang kilala ito, lalo-lalo na doon sa Metro Manila. Well, maging sa ibang mga lugar, no? Depende sa pangangailangan sa kanyang boses. O, di tulad ng boses ko ngayon na mamaos. Sir Pocholo, nandiyan ka na ba? Good morning, sir. Magandang umaga po. Hello, good day. Hello. Narinig niyo ba ako? Yes, opo, loud and clear. Sir Pocholo, saan ka ba papunta, sir? At bakit Manibela yung nakikita na... Ha? Office. Dapat kanina pa ako dahil medyo traffic dito sa Maynila. Opo, okay lang yan, sir, kasi para hindi ka mabagot habang ikaw nata-traffic, mag-usap na muna tayo. Total, alam ko naman, alam nyo mga karadyo, ito pong si Sir Pocholo, ang dami niyang mga speaking engagement, and in fact, kamakailan lang, pinarangalan po siya, no? Bilang isa sa mga pinakamahusay na may talento sa pagboboses. Sir Pocholo, ikaw na nga muna magpakilala ng buong pagkakakilanlan mo. Sige, sir. At siyang lang, itang simpleng tao lang tayo, Sir Ricky. Yes po. Magandang araw at great day po sa lahat na nakikinig sa iyong napakagandang program. Salamat. Opo. Ayun, tungkol sa akin, i-google nyo na lang. Google nyo na lang. Naku, ayan na nga ba sinasabi ko yung kausap natin taga Maynila, ayaw niya maraming chichiborito. Gusto niya, dapat nag-research tayo. Okay. Sir Pocholo, teka lamang, konting backgrounder lang. Paano ka, sir, napasok sa larangan ng pagboboses? Ayan, oo, magandang tanong yan. Opo. Actually, nagsimula ako nung ako'y baby pa. Wow! Talaga ba? Nasa sa pupunan ka pa ng nanay mo naririnig ka na niyang nagsasal. Nakikinig kami ng radyo, di ba? Opo. Natatato lang ako. Na-expose na ako dyan sa mga radio drama, sa mga palabas sa radyo. Kasi wala kaming TV, so nakikinig lang ako sa radyo. So radyo, alam mo, Sir Ginagaya-gaya ko yun. Oo. Kasi nung mga panahon ni Sir Pocholo, o siguro mga panahon namin, talagang radyo yung pinakikinggan ng mga panahon na yon, lalo-lalo na yung drama sa DZRH, no, sir? Tama ka. Opo. So, paano ka? Doon ako natuto na manggaya-gaya ng boses. Actually, ngayon, pause ako dahil may speaking engagement ako kahapon. Medyo naabuso natin na naman yung boses. Ayan, pausuli. Oo, alam mo, sir, yun nga talaga yung challenge palagi sa atin na palaging may mga speaking engagement o nasa
pamamahayag kasi madalas po maabuso yung ating lalamunan, no? Okay, si Sir Pocholo, alam nyo ba mga karadyo, una kong nakilala si Sir Pocholo nang nasa DCME ako. Nagsisimula pa lang ako noon sa radyo sa Maynila. And by the way, Sir Pocholo, galing po ako ng RMN din. Pero dito sa Calbayog, nagsara kasi yung RMN, kaya lumipat ako ng Maynila at tiempo naman natanggap ako ng DCME, ng Capital Broadcasting, no, ni Congressman Pichay. And then doon ko nakikita dati si Sir Pocholo. I believe tuwing Sabado yung programa ninyo, yung ano ba yun? Voice of the Youth. Yan, Voice of the Youth. At saka si Sir Pocholo. Buhay na po yan. Sikat na sikat pa rin. Correct. At saka, ganun pa rin siya kagwapo, mga karadyo. Una ko nga siya nakita, sabi ko, ang gwapo naman ng mama na to. Hanggang ngayon, gwapo pa rin siya, no? Kahit medyo nagkakaedad. Konti lang naman. Okay, Sir Pocholo, paano mo, saan ka talaga formally nag-umpisa na nasabi mo na ito talaga yung karera na gusto mong gawin mo sa buhay mo? Ayan, nagsimula tayo sa DZMM kasi nag-champion tayo sa isang voice acting competition doon. At dahil sa mga bata pa nga, syempre nangangarap tayo na makapag-broadcast na agad. Hindi na naman natin kailangan mag-graduate para magawa yung gusto natin. So, at age 16, nabigyan tayo ng pagkakataong maging broadcaster din at doon na rin tayo pumasok sa mundo ng pagdadapping. Okay. So, sa pamamagitan, syempre, ng aking naging mentor na walang iba kundi si Mr. Joey Galvez. Wow, napakagaling naman yan, sir, no? Ni Mr. Joey Galvez. O, nasa na kaya ngayon si Sir Joey? Kasi dati pinapakinggan ko siya sa radyo, sa DCMM, parang hating gabi yung programa niya, no? Hanggang madaling araw. Oo, napakagaling mag-boses. Nasa Amerika na siya, nagretiro na rin sa pag-broadcast. Oo. Alam mo, hanggang sa umalis na nga lang si sir, hindi ko nga siya natanong kung ano ba talaga ang kanyang kasarian. Charot. Siya lang makakapagsagot. Oo, pasagot. Opo. Okay, Sir Pocholo, teka lang, sir. Can you give the difference, sir, ng broadcaster, I mean yung announcer, katulad ng ginagawa ko, or this jockey for that matter, at saka yung dubber. Oo. Ano po yung pinakaya na ba nun, sir? Kasi marami pong mga estudyante na nakikinig ngayon sa atin, ha? Oo, yung mga DevCom students, no? For their information. Ayan, Sir Ricky, no, napakalaki ng pagkakaiba ng, ng pagiging broadcaster, DJ, even yung announcer, no? Kasi akala nila iisa lang yan, eh. May mga tao kasing hindi magaling magsalita. So, mas magaling silang magpasa. So, ganun. Yung mga, halimbawa, yung mga newsreader. Opo. Hanggang basa lang sila ng news. Pero pag nag-commentary sila, hindi maganda. Okay. Kasi kulang sila sa kaalaman at experience. Ayun. Oo, may mga napakinggan akong ganun, eh, parang pinipilit nilang maging, kumbaga parang commentator. Oo, komentarista. Sablay naman yung ideas, sablay na yung prinsipyo at konsepto. May bias pa. So, doon mo makikita kung magaling o hindi. Opo. Ngayon, ang kaibahan naman ng DJ nung araw, parang introduction lang ng music, kanta, tapos bati-bati, at wala nang ibang sasabihin kasi mostly scripted. Unlike ngayon, yung mga DJ, para na rin kumbaga mga komentarista na kung ano-ano, mga ideas, kung ano-ano na sinasabi. Kaya karamihan na narinig ko na nonsense din. Kasi alam mo yung akala nila ganun lang kadali. Iyon, oo. Pero kung ano-ano lang sinasabi. Oo. Tapos hindi pa maganda yung kumbaga nonsense, tsaka wala pang kwenta yung mga tinutura na ginagaya din ng ibang mga bata na wala rin masabing matino. Parang gano'n. Ayan. Alam nyo ba mga karadyos, baka hindi ninyo nalalaman, itong si Sir Pocholo, critic doon po ito
So kaya galingan natin sa pagtatanong sa kanya, baka mabash tayo ha. Pero anyway, Sir Pocholo, oo. Tayo, nagtatama lang tayo ng mali at yung mga iba kasi. Bago ka mag-comment sa mga isang issue, siguraduhin mo nang medyo inaral mo yung yung issue na yan. Hindi yung magko-comment ka lang depende sa ano lang inaisip mo. Ayan, oo. Kumbaga sir, yung ibig nyo pong ang pinupunto ninyo dapat may laman yung sinasabi. Yes. Saka pinag-aaralan lahat ng sinasabi. Hindi yung sinasabi lang dahil gusto mo lang sabihin. Magkomento. Parang ang dami dyan sa mga YouTube, yung mga yung tinatawag nating mga influencer kuno. Pero alam mo, mga bobo naman, alam mo yung hindi sila nag-iisip kung ano sinasabi nila. Correct, oo. Kasi ang gusto lang nila, palabasin na alam nila na may dunong sila, yun naman pala wala. Oo, tama yun. Kasi ang problema sa YouTube or sa mga vlog na yan, walang walang filter, hindi sila natatakot na, alam mo yun, magsabi ng hindi maganda. So, dahil doon, parang kumbaga mas marami pa silang nagiging audience, the more na silang nagiging controversial, the more silang maraming nanonood, no? At doon tumataas ang viewership nila at tumataas din yung kita nila. Okay. Sir Pocholo, magbe-break lang ako kasi alam mo ba mapuputol din yung natin, no? Yung Zoom natin kasi ito palang Zoom namin may oras, no? Pero babalikan ka agad namin, magsisend ako sa iyo ng panibagong link sir kasi magko-commercial din ako. Pero may tanong ako sa iyo, no? Kung ito bang mga nagva-vlog ngayon online, sir, do you consider them as your competitor? No? Mamaya, sir, sa pagbabalik natin, ipapaliwanag mo yan kung ano yung take mo sa mga ganyan, no? Compared to what you really do bilang voice-over, announcer, bilang voice master at that, no? So pagbabalik po ng Tingog Naton sa Barangay Nurunian, babalikan po natin si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Samantala mga karadyo, ano ito na oras? Alas 10:30 na. Diyan naman po kayo mawawala. Tingog Naton sa Barangay. Ining programa hatag sa iyo sa Tingog Party List, ang Tingog Naton sa Kongreso. Alright, we're back mga karadyo. Balik kita sa nato programa Tingog Naton sa Barangay. Kasama po ninyo Ricky Brozas dito po sa 92.1 number 1 Infinite Radio Kabayog, your info music radio iba. Ang umaga! Magandang umaga! Of course, kasama po natin via Zoom si Sir Pocholo de Leon Gonzalez, ang tinaguriang The Voice Master. O, diba? At syempre, kasama niya po yung kanyang mga kasapi din ng kanyang tawag nito grupo, no? Mamaya malalaman natin kung ano yung mga programa o proyekto at mga ginagawa nila sa pamagitan ng pagdadabing, no? Pagboboses. Once again, Sir Pocholo, magandang morning. Hello, great day. Ayan. Sorry kanina, nawala tayo dahil nawala yung link. Opo, nag-ano po kami, may ano po kasi, meron pong expiration. Yung aming pong link. Oo nga. Okay lang. Okay. Sige, ganito. Kasama natin ngayon yung dalawa sa pinakamagagaling nating batang-batang mga voice artists. Ang tawag sa kanila, mga creative voicer. Alam mo kasi, Ricky, opo. Wala na yung mga dubber ngayon, yung mga dating mga dubbers at mga voice talent. Kumbaga, old, ano na yan eh. Old school. Yung term na. Old term na yan. Dapat ngayon, kumbaga, sumasabay tayo sa mga makabagong panahon. Opo. Ang tawag ngayon sa kanila, mga creative voicers. Wow, creative voicers na. Oo, so sa pagdaan ng mga panahon, nagbabago din yung tawag, Sir Pocholo, ano? Oo. Actually, exclusive lang siya sa mga voice artists na galing sa creative voices at
sa Certified Voice Artist Program. Okay. So, sige sir, pakilala mo muna. Kami lang pwedeng gumamit yan. Kayo lang hindi pwedeng gamitin ng ibang mga voice talent at dubber yan. Kami lang. Ayan. Oo, so nakapatent pala sa inyo, no? Creative voices. Actually, Okay. Naka-trademark yan. Naka-trademark. Okay, Sir Pocholo, unahin na natin yung magandang dilag na nakikita ko na sa screen, no? Sige. Opo, sino po ang pangalan niya? Okay, Hello po. pinakikilala ko sa inyo, Timid Janine Sorry. Santos. Hi. Ang Golden Boy. Oo. Hello, Ayan. good morning po. Ayan. Oh, good morning po. Magandang umaga sa iyo, madam. Opo. Kailan ka pa po nag-umpisa, ma'am, sa pagboboses? Yan po, sir. Nag-start po ako 2020. Kasagsagan po ng pandemic. Okay. Isa po ako sa mga na-discover ni Sir Pocholo na mabigyan ng scholarship sa Certified Voice Artist Program. And after ko pong matapos yung training na yon, doon na po nag-start yung career ko as a voice artist. Okay. How long will it take para matapos mo yung para maging certified voice artist ka? Yung program po takes about 4 Saturdays po. Okay. Bale, whole Saturday po yon per week. So, 4 na Saturdays po. Opo. And then may mga assignments po yon, mga kailangan pong requirements na matapos nung student para ma-certify po siya. Opo. Okay. Kasama naman natin yung isa pa. Yung nakakulay pula na si Sir. Hindi ko nababasa yung pangalan, Sir, ha? Kasi malayo sa akin yung monitor. Ayan. Parang may sound effects si Sir. Ano po pangalan mo, Hello Sir? Hello? Great day po, great day. Yeah, Ako great po si day. Gigi De Los Santos, also known as the Energy Voice. Isa rin po akong Certified Voice Artist graduate. Opo. Batch 8 po ako. And I'm also the guy with 36 voices and Opo. counting po. Grabe. Dahil nag-i-impersonate po ako ng iba't ibang mga boses ng mga TV personalities, Talaga ng mga ba? cartoons at marami pa pong iba. Oo. Naku, nakakagulat. Ang dami mong boses. Ang dami mo pala ang sapi, no? Okay. So, Sir, pero ang naririnig ko bagay, parang nasa tunnel ka, Sir. Medyo maingay po Nasa yung... tunnel po ba ang aking tunog? Oo. Ano po yung maingay dyan? Baka meron kang ventilador dyan, industrial fan? Oo. Ayan, nawala na. Sir. Okay. Salamat. Okay. So, kayo muna yung tatanungin ko kasi kanina meron na akong bagyang nakuha na mga impormasyon kay Sir Pocholo. Dito tayo kay Ma'am Janine ba? Janine. Oo. Paano ka naman na-discover ni Sir Pocholo, ma'am? Ayun po, nag-upload po ako before ng mga covers, ng mga voiceovers. Kasi during that time po, noong 2020, sumisikat po ang World of Voice Artistry. Ang daming nakikita mga behind the scenes. So, Opo. tinry ko pong mag-upload. And then, nagulat po ako, nakapag-message po si Sir Choi. Naghahanap po pala siya ng mga magiging students, mga scholars. Oo. And nakitaan niya po ng potential Oo. yung boses ko. So, Oo. doon na po ako nakausap ni Sir Choi. Oo. Ano yung particular na in-upload mo? Anong content? Ano po yun, yung voice-over po ng Jollibee dati. Yung Talaga ba? Gusto niya. ko niya. Pero ano lang po yun, cover. Okay. Hindi po talaga ako yung Alam mo, para maniwala sila, kailangan mong magpasampol. Oo, para makilatis namin yung... Alam naman namin na magagaling kayo, no? Pero yung mga nakikinig dito sa Summer at Leyte, siguro sa maging buong mundo na rin kasi naka-stream naman tayo, no? Para nakikita nila at naririnig nila kung ano bang mga ginagawa ninyo. Pa-share nga naman dyan ng sample ng pag-voice over, ma'am. Sige, ano na lang po, yung sa mga naggawa ko na before. Sige. Ito po for DOH po. Okay. Todo pito. Opo. 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right for a healthy Pilipinas. Napakagaling. Oo, grabe naman yon. Ako kailangan ko muna i-practice yan maraming beses bago ko ma-perfect, ha? Oo, pero kayo, ang pagkagaling niyo. Kaya nga yung mga nanonood ngayon sa atin, napakarami. Sabi nga nila, naku, ang gagaling naman ng mga bata na yan. Saan mo ba napulot yan? DJ Rick Smile. Hindi ko po sila napulot. Talaga pong mga kakilala ko sa Sir Pocholo kasi magkasama kami dati sa DZME at saka sa Radyo Inquirer. Opo. Tapos, ano pa po? So bakit nagkaroon ka rin ng eagerness na mag-enroll ng program sa pag-voice over? Ano po yun, yung voice-over po ng Jollibee dati. Yung parang Talaga ba? Gusto ko niya. ano niya, Ah, so bakit nag-enroll
Ayun po, bale, ano po talaga ako, nurse by profession, graduate Opo. po ako ng nursing. Pero ang pangarap ko po talaga is arts, so more on mga performing po. So naghahanap po ako ng way para ma-channel ko po yung gusto ko po talagang mapunta na sa art. So I quit my nursing job noong 2019 and I tried auditioning po sa mga stage play, ganyan po yung mga band performances kasi kumakanta rin po ako sa band before. Tapos wala po talagang, syempre nag-pandemic po bigla. So walang mga opportunities. And then naalala ko nung college, ang dami namin may mga projects po kami na nagvo-voice over, tas ako po yung nakukuha before. So sabi ko, parang ganun din yun. Parang ibang klaseng art to. So gusto kong matry. Tapos nalaman ko kung anong nangyayari behind the scenes sa voice artistry. So naisip ko, baka pwede ko tong gawin. Doon ako naengganyo na parang i-push ko na to. Tapos nararamdaman ko every time na ginagawa ko yung pag-voice over, pag-voice acting, yung pent-up energy ko for being a creative na parang nagagamit ko siya as an outlet. Kaya yun po. Ayan, oo. Doon ko po siya doon po ako na-motivate na Oo, kasi nga naman yung trabaho ng katulad ninyo napaka-exciting, no? 'Di ba? Parang atat ka palagi sa mga projects na gagawin mo. Pero ikaw ba, Ma'am Janine, sinubukan mo rin bang mag-radyo? Alam mo ba kasi yung boses mo pang DJ din po yan Kasi ang galing-galing mo mag-enunciate. Thank you po. Magandang opportunity po yun if ever, pero ang experience ko po is yung mga VG8 radio programs which is under Creative Voices din po. Nung graduate po ako ng CVAP or Certified Voice Artist Program, nagkaroon po ako ng opportunity na maging voice caster sa Voice of the Youth Network. Okay. So ano din po yun ni Sir Choi. So parang nagbabalita ka, no? Yes, opo. So, yun yung experience ko po, kahit paano sa radio po. Ayan, oo. Tapos, did you try also, have you ever tried sa mga like drama, series, or kaya pag-voice, pagdadabing sa mga, alam mo yung mga telenovela na Korean yung salita pero tinatagalize? Yes, opo. Pero, hindi pa po ako nakaka-experience nung Korean talaga. More on nagkaroon po kami ng mga projects sa Creative Voices na mga Hollywood movies po na tinatagalog, dinadub po namin. Oo. Kasama ko rin po yan si JJ doon. Ayan. Dami na rin pong nadub yan. Oo, si JJ naman kausapin natin. JJ, nasaan ka na? Hello po. Ayan, oo. I'm here. Oo, yan. Opo, si JJ. Ikaw naman, kailan ka nag-umpisa sa pag-voice acting? Ganito po kasi ang istorya niya. Nung bata po kasi ako, sobrang hilig kong manood ng TV. So yung lagi kong napapakinggan sa TV, medyo nagagaya ko. Katulad ng mga TV personalities na, hindi kita tatantanan! Gano'n! Oo! Talunin mo na si Majibu! Ang Encantadia ay pinapalutan ng hiwaga. Sabihin mo na, Miska, Muska, Mickey, Mouse. So, dahil sa lawak po ng vocal range ko, kaya ko pong mag-boses matanda at boses bata. Doon ko po mas in-explore ang boses ko to copy sounds and even yung mga noise sa paligid, ginagaya ko. Katulad po ng mga tumatahol na aso. Yung mga gano'n. Hanggang sa na-realize ko na kaya ko palang gumaya ng tunog sa paligid, edi siguro mas kaya kong gumaya ng boses ng iba. So yung ginawa ko kanina. Ni Mark Logan, meron akong kwento, atin ito. Yung mga gano'n. Alam mo ba? And that's how I met Sir Pocholo po. Na-discover niya po yung aking talent. Pinasok po niya ako sa CVAP or Certified Voice Artist Program tulad ng sinabi ni Ate Janine. Ano nga ba yung Certified Voice Artist Program? Yung Certified Voice Artist Program po, it is an online school for voice acting. All I have po before is a phone. Phone lang po meron ako. Wala akong laptop, wala akong magandang mikropono nung nag-umpisa po ako. But now, marami nang naabot yung boses ko, lalo na ngayon sa national television, nakaabot na rin po tayo. So imagine po, from phone ang start ko, that only proves that you can start from what you have. Kung ano ang meron ka ngayon. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling gamit. Kailangan mo lamang ng talagang
pursigido ka, you have loyalty, commitment, and dedication sa kung anong ginagawa. Opo. Matanong ko lang, Sir JJ, ilang taong ka na ba? At napakagaling mo. Opo, yung edad mo ba? Yes, now po I am 19 years old, pero nag-umpisa po ako sa voice artistry, 17 years old pa lang po. Napakabata at napaka-talented, talentado pala ito no? Okay, may mga sinalihan ka na bang mga kompetisyon gamit ang boses mo? Marami na po. Masyado po kasing, kumbaga, malawak in terms of boses. Pwede ka sa singing, pwede ka sa voice acting, sa dubbing. Nakakatuwa po kasi nai-involve na rin po tayo sa mga dubbing para sa mga mainstream platforms katulad ng mga televisions po natin. At even sa mga online platforms din po. Meron din po kami mga project, lalong-lalo na sa YouTube. At ito po meron po kaming project ngayon na napakasikat ngayon. Tinatawag po siyang The Amazing Digital Circus na ngayon, umabot na po ata siya ngayon ng more than 90 million views in just 3 weeks. Okay? Opo. Actually, so kami po yung nagtagalog po nung buong episode po nun. Alam mo ba na sinend sa akin ni Sir Pocholo yung link noon? Nung sinend niya sa akin last week, para nasa 60 million pa lang yung views. Ngayon pala 90 million na. Grabe naman, no? So, Sir JJ, ang sabi nga nila yung boses ko daw si Gas Abelgas. Totoo ba? Medyo po, kailangan nyo lang nipisan ng konti. Parang ayon sa mga investigasyon. Napakagaling. Okay. So, ano na yung mga, maliban doon sa napakaraming views na ginawa ninyo, no? Na project, meron bang mga alok sa iyo na magtrabaho ka sa ganitong radio station? Kasi ang galing-galing ng boses mo, pwede ka manggaya ng kung kani-kaninong boses. Nako, napakarami pong mga opportunities po na ano po sa amin, nag-encourage po sa amin to do that. Pero syempre po, ang main focus po namin ngayon is to make our voice to be shared in the world. Kasi po ang boses po natin ay napakahalaga and we promote it as an art. Hindi po namin siya primarily tinuturing as a way to just earn money. Hindi lang po yun yung motivation namin. Ang primary goal po namin is to share our voice, share our story to the world, and help others to share their story din po. So, sa dami po ng mga opportunities po na natatanggap po namin, at actually we're so glad po to hear them all po. Pero ang primary goal po namin ngayon is to share our voice. Okay. May isa pa ba tayong bisita? Pangatlo ang dami na namin sa screen, no? Pero mas masaya, the more, the merrier. Sino? Okay, si Sir Pocholo na yan. Parang si Sir Pocholo, nag-transform. Kanina nasa karwahe siya, ngayon nasa studio na yung peg niya. Okay, bago na, sige, Sir Pocholo, ano yung paano mo na-discover tong mga mga talent mo na napakagagaling? Ang dami mga boses na alam. Ayan, hello. Yes, Great day. Narinig niyo ba? Yes po, sir. Opo, klaro. Ayan. Opo. Siya na kanina dahil nagdadrive tayo, no? Okay lang, opo, Ngayon, para ka nang nagra-rap dyan sa background. Okay. Ayan, great day once again. Ito po si Pocholo de Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines. Ayan. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating napakagandang programa ni Sir Ricky Brosas. Ngayon, sir, tanong ninyo, no? Paano ko na-discover? Opo. Actually, marami namang may talent. Marami magagaling, no? Mahuhusay na hindi pa natutuklasan dahil hindi nabibigyan ng pagkakataon. Ang katotohanan kasi, ang mundo ng dubbing at voice acting ay limitado lang ito sa ilang mga taong magkakamag-anak, magkakakilala, magkakaibigan. So wala naman mag-o-open ng doors sa inyo dahil mass comm graduate ka or gusto mo lang o magaling ka. Opo, di ba? It's all about connection, it's all about relationship, it's all about literally palakasan system pa rin. Correct. So yun yung nakita ko sa industriyang to na pilit kong binabago at patuloy kong babaguhin hanggat ako ay nabubuhay. So kaya masasabi kong
Kung hindi dahil sa creative voices, hindi magkakaroon ng bagong boses, bagong mukha ang industriyang ito. At I can claim that 80% ng mga bagong voice artists since 2005 ay nanggaling sa creative voices at ngayon pumapailan lang na sila sa industriya na to. Ayan. Napakarami ng mga voice talent, dubbers na kung ibabalik natin ang kanilang kasaysayan, grateful man sila o hindi, ay dito sila nagsimula. Oo. Alam mo ba, napakaganda ng sound na ni Sir Pocholo. Gamit-gamit niya yung Rodecaster microphone. Oo. Yes, sir. Okay, Sir Pocholo, no, kasi alam mo, natutuwa ako kasi you also consider this newbies na pumasok sa larangan ng sabi mo nga kanina, creative voices, no, o pagdadabing for that matter, kasi hindi mo nililimitahan yung talento sa sarili mo lang. Kasi alam mo, kailangan mo rin ibahagi sa iba. Kasi the mere fact na darating din yung panahon na malalaos din tayo, no, yung termino natin. Ganon. So, maraming salamat kasi nagkaroon ka ng inisyatiba na itong mga kabataan na ito kailangan natin ihulma at sanayin at linlangin. Hindi linangin, no? Linangin, sorry. Linangin, no? Para maging kabahagi din ng mga ginagawa natin sa profesyon ng pag-voice over. Oo, hindi lang pag-voice over, pagdadub, pati sa broadcasting, Sir Ricky, no? Hindi mo naitatanong, napakarami ko ng mga broadcaster at mga DJ na naturuan, no? Talaga ba? Karamihan niya nasa Manila Broadcasting Company. Sa MBC. Halimbawa, sila Jana Banana. Yan. Sila Sister L, yan. Sila Gandang Kara. Sila Emma Harot. Yan. Yan, karamihan sa kanila. Sila DJ Bonjing. At marami pang iba na hindi naman sila nasa voice acting. Pero nasa broadcasting naman sila na hindi ito rin nagawa ng ilang mga broadcaster na sikat. At hindi sila nagbigay ng opportunity para sa mga baguhan na mag-broadcast din, at ako lang din ang nakagawa nun, Sir. Ayan. Oo, at alam nyo ba mga karadyo, na yung trabaho kasi namin sa media, may boses din ang binabagayan. Halimbawa sa pagbabalita, kailangan yung boses mo bagay doon sa pagbabalita. Di ba, Sir Pocholo? Meron din boses na parang pang-entertainment lang yung datingan. No? Oo, kasi nagva-vary talaga yung mga boses natin. So, kung saan tayo swak na swak. Oo. So, ngayon, sir, ito bang pagboboses o trabaho o industriya ng halimbawa sa media at pag-voice over, sa dubbing, etc., kailangan ba talaga nagtapos ka ng mass communication? Una-una sa lahat, Sir Ricky, no, hindi ko kinukonsider ito bilang isang industriya. Kinukonsider ko ito bilang artistry, hindi industry. Kasi kung ang isang industry, yan ay nagtutulungan, nag-aangat. Sa industriya namin, ibang klase. Oo nga, naghihilahan at ayaw magbigay ng oportunidad sa iba. At masasabi kong I'm the most hated because I create change. When you create change, you create enemies. Ayaw nilang may bago. Pero ironically at nakakatawa, yung mga graduates ko ang ginagamit nila, hindi ba? So, kung hindi ako nag-create ng school, ay ano pang meron sa industriya na sinasabi na, di ba, sino yung mga bago? Sino yung mga maggagawa ng mga next opportunity at ano yung next generation ng voice talent o mga dubber sa Pilipinas kung hindi ko ginawa itong school na to? Okay. Tama naman yan, Sir Pocholo, kasi ikaw highly recognized ka ng iba't ibang mga organization, and in fact maging sa abroad kinikilala ang talento mo at ng grupo na hinahawakan mo, ano? Will you please tell us more about doon sa bagong parangal na natanggap mo? Saan ba yun at anong klaseng pagkilala iyon? Ayan. Parang nawala niyo. Ayan. Actually, Sir Ricky, maraming salamat. Marami na tayong pagkilala at mga recognition bago pa man ako pumasok sa mundo ng broadcasting at voice acting. Dahil isa po tayong youth advocate, no? At isa sa mga ginagawa ko ay tinuturuan ko mag-volunteer ang ating mga
miyembro ng Certified Voice Artists Philippines Incorporated. Dahil sa volunteerism mo makikilala yung tao eh. Dahil ako naniniwala ang relasyong nagsimula sa pera din magkakasira. So, huwag tayong mag-usap dahil sa gusto mong kumita. Mag-usap tayo dahil gusto mong makatulong. Yun yung gusto kong i-instill sa mga member ng CBAP at lalo na sa Voice of the Youth. Kaya nga, buong buhay ko hanggang ngayon. For the past 28 years, nagvo-volunteer ako para ibigay yung boses ko para mabigyan ng boses at mabigyan ng kwento, ang kwentong hindi naririnig ng ibang tao. Ayan. At yun ay sa pamamagitan ng pagbo-broadcast. Kaya nga tayo nagkakilala sa Ricky sa DZME at sa DZIQ dahil ako ay volunteer. Lahat ng programa ko, mahigit 50 radio shows na ang na-produce natin at TV show na wala tayong hinihiling na kapalit at wala tayong sponsor at ako lahat ang gumastos sa lahat ng programang yon. Imagine niyo kung magkano yon. Kung babayaran yon. Dahil naniniwala ako hindi mo kailangan ng pera para gumagawa ang isang bagay. Kailangan mo na may puso at prinsipyo ka na dapat mo. Kumbaga, yun ang ayong maging motivation mo para makatulong sa iba. Okay, correct naman. Napakagaling, Sir Pocholo, no? At saka, Sir, nakakatuwa na unti-unti rin nag-invest ka ng mga equipment, no, para magamit mo sa iyong profesyon. At nakakatuwa kasi marami din mga bata o mga bagong usbong na nakikinabang sa kung anong meron ka ng mga naipundar na mga gamit sa iyong studio. Oo. Totoo yan yung studio ko kasi ginagamit nila ng libre para lang. Lalo na yung mga OJT, ang dami kong mga interns dito na hindi nila magagawa ito kung sa ibang kumpanya sila mag-i-internship. Ayan, correct. At lahat ng magagaling kong intern, ginagawa ko ring scholar sa ating Certified Voice Artist Program. Okay. Okay, sir, siguro yung tanong ko is that meron bang mga organizations or mga company or corporations or private individual for that matter na tumutulong sa inyo pong grupo para ma-enhance pa natin, ma-empower pa natin ang pangangailangan ng mga miyembro ng Creative Voices. Sa ngayon, Sir Ricky, ang Creative Voices alone, walang ibang tumutulong sa atin maliban kami rin na nagtutulungan kasi nga hindi nakikita ng ibang kumpanya o tao o industriya yung kahalagahan ng ginagawa ko para sa ating mga kabataan. Hindi ko rin maintindihan dahil kumbaga pinapakita at binibigyan naman natin ng pagkakataon din yung iba para makatulong. Kasi nga ang nagiging tingin nila sa voice acting ipagkakakitaan lang, which is wala namang masama pero hindi dapat yun ang maging primary motivation nila dahil kami naniniwala, our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Yan. So, we promote voice acting as an art and we use our voice to create positive social change. Yan ang ating advocacy na talagang ipinaglalaban hanggang ngayon. Kaya nga hindi tayo nakikipag-deal sa mga taong pera lang ang dahilan. Kaya nila gustong sa amin, makipag-partner. Ayan, oo, tama. So, nakakatuwa kasi, kumbaga, nandun palagi yung spirit of volunteerism, no? Oo, kasi tama nga naman yan, bigayan na may kapal regalo sa atin, yung boses natin, gamitin din natin para sa pagpupuri sa Panginoon. Amen, no? Oo, sige. So, Sir Pocholo, ganito na lang. Paano namin makukontak yung inyong organisasyon? Well, hindi naman kami particular, no? Halimbawa yung iba nakakailangan yung serbisyo ninyo. So, saan sila sasangguni? Ayan. Sir Ricky, bali, kasama rin pala natin dito isa sa mga advocate at isa sa pinakamahusay nating voice artist, creative voicer, si Mr. Mac Florendo. Siya rin yung founder ng Food Rescue Philippines. Okay. Mamaya makakasama natin siya since babalik naman tayo. So, sa mga gustong maging voice artist dyan,
Hindi voice talent or dubber, voice artist. Voice artist. Pwede kayong mag-Google. I-Google nyo na lang yung Certified Voice Artist Program. Yan. Or i-like nyo ang page namin, yung Creative Voices at ang CVAP, Certified Voice Artist Program. Andyan, pwede na kayong mag-inquire at pwede rin kayong mag-visit sa aming website www.certifiedvoiceartist.com. Alright, okay. Ayan. So, ayan. Kaya nga natuwa ako kasi muli kami nagkadaupang palad, no? While sa pamamagitan ng online ni Sir Pocholo. Kasi actually, dati ko pa siyang gustong kontakin. Pero na-intimidate akong kausapin siya kasi parang sa tingin ko kasi asuplado naman ng mama na to. Sumabait pala si Sir Pocholo. Yun nga lang, medyo may magkakakritik siya ng konti kasi kailangan niya, no? Pag yung ears mo talaga magaling sa pandinig, so dapat pag sinabi mo, mahusay din. Oo, so mamaya Sir Pocholo, babalikan ka namin. Oo, at gusto ko malaman doon kay ma'am, kay Jinene ba yun? Janine, kung kumakanta rin ba siya? Oo. Kasi yung mga peg niya, yung pwede yan pang... Actually, Sir Ricky, napaka-talented ng grupo namin na to, no? Si JJ din kumakanta. Oo nga Tapos mamaya makakasama rin natin si Mac Florendo. Opo. Para magkwento ng kanyang karanasan at kung paano rin siya nagsimula sa mundo ng pagboboses. At ngayon, isa na siya sa mga most sought after voice artists. Ano rin to, commercial model. At siya rin ay isa sa mga mahuhusay na motivational speaker sa ating bansa. Oo. Kaya nga si Mac Florendo. Yeah, correct. So, yun nga nakakatuwa, no? Kasi hindi lang yung mga boses ninyo ang magaganda, pati yung mga mukha ninyo. Opo. So, maya-maya ng konti, babalikan ka namin, Sir Pocholo, magsisend uli ako ng link kasi nga may expiry hour yung aming pong aming link, no? Kasi hindi yata ito naka-premium. Paano ba ito, pahabain? Bayaran mo na hanggat maaari para hindi tayo napuputol. Charot. Sige, babalikan ka namin na Sir Pocholo. Diyan naman po kayo mga karadyo. Ito po ang Tingog Naton sa Barangay. Tingog Naton sa Barangay. Tingog Naton sa Barangay. Ining programa hatag sa iyo sa Tingog Party List, ang Tingog Naton sa Kongreso. Alright, balik tayo mga karadyo nato na oras. 11:14 na ng nagmamadaling morning. Actually, papunta na ho tayo sa tanghali, no? At papunta na rin tayo sa exciting part ng ating interview. Ating panayam sa mga magagaling na mga voice artist, no? Sa pangunguna ni Sir Pocholo de Leon Gonzales. Opo, sabi dito ng ating mga nag-comment sa ating pa-live, si Susana Fortuna Donceras, nanay mo yata to, no? Opo, direct. Good morning po, Sir Ricky. At sa mga bisita watching from Barangay Hamorawon. Abigail Honor Arias Gado, I love Infinite Radio 92.1, Tingog Naton sa Barangay. Ayan, timely talaga kasi kaya nga dito ko pinag-guest sa programa ng Tingog Party List. Itong sila Sir Pocholo kasi The Voice din po yung title ng program natin, no? Tingog Naton. And then si Jana Cebuyo, amazing voice artist, sabi dito, no? Si Shirel Tingog Naton sa barangay hashtag ko, no? Happy Friday! And so on and so forth. Ang dami mga comments, no? Pero huwag kayong mag-alala, kasama na po kayo mamaya sa Tambiolo kasi mamimigay ho tayo ng papremyo sa ating mga nakikinig at mga nanonood ngayon. Balikan ko na si Sir Pocholo. Sir, sa ngayon, maliban doon sa mga ginagawa ninyong mga projects like sa pag-voice over, sa dubbing, no, etc. Ano pa po yung pinagkakabalahan mo? Nagtuturo ka rin ba, Sir Pocholo? Yes, Sir Ricky, matagal na tayo nagtuturo since 2005 pa. So, since 2005, every Saturday, hindi po tayo humihinto sa pagtuturo. Imagine mo yon, ilang taon na yan nakakaraan. 18 taon tayong nagtuturo ng walang hinto. Walang kapaguran. At in between, meron pa tayong mga talks and seminar. So tayo talaga isang motivational speaker at ako naniniwala, hindi lang dapat na mo-motivate o na-inspire yung mga tao, na-empower pa sila. Ayan. So dapat bilang isang speaker, pagkatapos mo magsalita, kikilos na agad yan. Hindi yung
parang na-inspire pero na-expire din pagkatapos. Oo. So dapat talaga yung mga ginagawa ko at nagsusulat din ako ng libro at meron akong libro na nanalo ng National Book Awards. Yun yung gusto kong maging voice talent. Naging best author at best book po tayo noong year 2000 at binigyan tayo ng award ng National Book Development Board sa National Book Awards ng 2017. Talaga namang napaka-multi-talented ni Sir Pocholo. Kaya naman papasukin na rin natin yung isa pa. Sir, kung nang magpakilala doon sa medyo guwapito. Ayan. So makakasama natin ang isa sa pinaka mahusay at pinakagwapo ring membro ng Certified Voice Artists Philippines. At isa sa pinakamagaling na advocate ng sa mga pagkain naman to, sa mga food rescue, walang iba kung hindi si Mr. Mac Florendo, the voice of magic. Hi, sir. Good morning, Sir Mac. Great day. Mayong buntag dia. Mayong buntag. Mayong buntag. Bisaya ka dong? Bisaya ko. Taga Dumaguete, Sambuanga. Okay, oo. Sir, paano ka naman napunta sa grupo ni Sir Pocholo? At paano ka niya na-discover? Ayan. So, hindi pa ako nakapag-introduce, no? Ako nga pala si Mac Florendo. Opo. Well, it was during the pandemic when I learned about the program na yung CVAP or Certified Voice Artist Program. That was in 2020, in the middle of pandemic po, sir. Opo. So at that time, syempre nawalan din tayo ng work. So isa po tayo sa mga nawalan ng work. Then at that time, my background was events, media, TV production. So I was a producer, director, writer, editor, lahat. Anything production work. But syempre, at that time, pandemic, wala nang trabaho, bawal lumabas, bawal mag-shoot. So, syempre, hindi naman ako naging... well, I was still hopeful, no, to do something na maitutuloy ko pa rin yung gagawin ko. So I saw the program sa aking Facebook feed. And at that time, sabi ko, if I was already doing video work, why not explore yung audio work, no? And this includes really yung voice natin, di ba? Kasi yan naman talagang pinaka-instrumento ng katawan natin bilang tao. Diyan naman lumalabas lahat ng tunog. So sabi ko, why not? Kasi sanay naman na ako sa kung anong napapanood natin. Why not yung sa naririnig natin? But at that time, when I joined the program, wala talaga akong hilig sa voiceover or dubbing. It's just that I wanted to learn something new, a new skill at that time. And 2020, yun. So yung programa namin sa CVAP, it's around 5 Saturdays, no, of intensive workshops from basic knowledge sa voice acting hanggang sa advanced, even presenting yourself, no, using your voice really for positive change, positive social change. And that really was the attraction for me, no, more than the voiceover. Si Pocholo talagang nag-advocate siya na yung boses natin, hindi lang naman yan pagandahan, kung anong kaya mong gawin sa boses mo. But really to share your message, to share your stories, your advocacy. And I think mas powerful yun, more than impressing people with your nice and good voice. Kaya napastay po ako. So 3 years na po kami magkasama ni Sir Pocholo at ang dami na naming pinagdaanan. Good, bad, and ugly. So even the best, no, the best and the worst na pwedeng pagsamahan ng isang grupo na pagdadaanan namin. And I'm happy na talagang yung grupo ng CVAP, strong yung foundation eh. Kasi nasimulan siya ng tama, ibig sabihin nasusustain siya ng tama. Merong reason palagi. And yun po, masaya po ako. It's already 2023, no? 3 years and this is really a lifelong journey, lifelong relationship with all the voice artists or yung certified voice artists natin dito. Okay. So, alright. So, Sir, ano yung mga particular na ginagawa mo sa pagboboses? I mean, yung iba kasi nagdadub, nagpo-voice over ng mga commercials. Ikaw, ano naman yung mga project na masasabi mong remarkable na ginawa mo talaga? Wow. So, actually, ako, sir, hindi ko talaga nililista kung ano yung mga favorite or remarkable kong projects. But lahat ng projects ini-enjoy ko talaga. Siguro ang masasabi kong memorable ngayon is yung mga recent projects namin. For example? So, meron kaming, so isa ako sa karakter ng The Amazing Digital Circus. I'm sure nabanggit na ni Sir Pocholo yan. So ang karakter ko dun kasi isang monster.
Isang malaking nilalang. Diba? So, kailangan i-project ko yung nilang project I should be the character na isang malaki. Diba? Malakas. Matindi. Actually, kailangan ko na siyang isabuhay agad. Correct. Pansin nyo naman, gumagalaw na yung katawan. Kasi ganun din yung karakter. Oo. Ganyan ba, sir, pag nagda-dubbing kayo or nag-voice over, gumagalaw-galaw din, may mga gestures din kasi di mo naman siya mapaportray na maayos. I mean, it's a voice acting but you have also to move or to make some hand gestures o gumagalaw-galaw yung ulo mo para na-feel mo talaga yung sasabihin mo. Diba? Yan, tama po yan. So yan po ang turo kasi ni Sir Pocholo na voice acting is the art of becoming. Diba, hindi lang yung boses mo pero yung, diba, kung sino yung karakter, paano siya gumalaw, ano yung background niya, bakit siya ganun, ano yung motivation niya, bakit siya gumaganon. So sa amin sa dubbing, once you step inside the booth and once you see the character for the first time, boom, instant yan. Wala nang internalization yan. Diba, wala nang review yan. Once nakita ko na yan, ako na yun. Oo. So, pero sir, yung nagiging, nagiging inspiration mo the moment na pinuportray mo yung isang particular role? Well, what I see dito sa voice acting, it's an art, it's a performing art, and you just really have to give your best, to do your best. It's still work at the same time, proyekto po yan. Opo. So and we're doing an artwork and kung pwede gawin natin isang masterpiece po ito. So yun yung inspiration ko, and you're also working with other people, di ba? Meron tayong director, audio engineer, merong mga nakapilang dubber po yan. Opo. So once you do the work, once you do the project, ibigay mo na lahat. Okay. Kasi ayaw mo namang makaabala ng ibang tao, may nakapila pang ibang voice actors. Lubos-lubusin mo na. Lubos-lubusin mo na. So, that's the inspiration. Yes, actually, sir, ikaw naman kasi, sa nakikita ko dito sa screen ngayon, hindi lang naman yung boses mo, yung puhunan mo, pwede na rin siguro yung looks, And in fact, pwede mo nang palitan si Cardo Dalisay. Maraming salamat po, sir. Hindi ko marami ang nagko-comment sa looks ko, pero maraming salamat. Anyway, so paano mo encourage yung mga future mga aspirants to do better in the field of voice acting? Well, hindi lang sa voice acting, kung ano man yung gusto nilang gawin. First of all, it's really awareness. Ano ba talagang gusto mong gawin? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Maging voice actor ka man, singer ka man, doctor, engineer. Unang-una, bakit mo gustong gawin? At of course, you do whatever it takes to get the job done. Galingan mo, bigay mo yung puso mo, ibigay mo lang kung ano yung totoo at tama. At kasi once na ma-fulfill mo yung trabaho ng kung ano mang pinili mo, trabaho man yan, hobby, passion, mas maganda yung buhay, di ba? Mas maganda yung buhay, mas maayos. Walang halong masamang intensyon, walang ibang agenda. Gawin lang natin ang tama. Kasi ang balik niyan, sobra-sobra pa. Ako sabi ko hindi ko pinangarap maging isang voice actor, but for me, it's just purely doing good work, to be great, to be excellent. And ngayon, nasa pinakamagandang radio station interview na ako, with you, sir. Thank you. So, hindi ko pangyari yun. Okay. So, sir, nakikita ko na, na paano naman si Sir, pag JJ? Oo. Pag nalalasing, parang napapa-English ka na yata, Oo. Ganon na yung datingan sa iyo. Anyway, so sir, balikan natin si Sir JJ, kasi siya naman, ilang boses ba yung 19 yung kaya niyang gawin, and counting pa. 36 voice. Ang dami-dami, So, paano mo na yan, sir? Saan mo ini-store yung mga na yan? Yung mga, kasi, pag may gagayahin ka na boses, of course, ginagamitan natin yan ng memory. Kung paano niya sinasabi yung, di ba, yung boses o yung sound, kailangan nandyan yan sa ating subconscious mind para lumabas yan sa bibig natin. Ikaw, ano ba yung sikreto mo? Ba't kaya mong gawin yung ganyan? Oo. As much as possible. Actually po, nag-umpisa po yan nung ako po ay high school. So, napagkatuwaan lang nagayahin ko yung isang character sa Dragon Ball, which is si
which is si Cleary ng Dragon Ball. So ganito yung boses niya, Goku, talunin mo naman si Majin Buu! sabi ng mga kaklase ko, parang medyo kuhang-kuha mo Tapos tuwang-tuwa sila yung reaction nila, tuwang-tuwa sila doon sa ginawa ko. So, isa yun sa ginawa ko motivation to collect all the voices na kaya pang gayahin ng boses ko in that vocal range. So, nung kinount ko sila, 36 voices. So, yun yung ginawa kong content po. Actually, in-upload ko yun sa YouTube, sa Facebook. And pumalo po talaga siya and natuwa yung mga friends ko. And yun yung pinang-audition ko rin po actually sa Certified Voice Artist Program. So, nag-impersonate po ako ng mga boses. Yun yung sinubmit ko sa kanila as a audition piece. Yeah. So, nagamit ko po yung ganong klase ng technique pati na rin po sa dubbing. In terms of changing my voice. Doon ko po siya nagamit kung paano maging 40 anyos, mga ganyan. Maging bata, maging matanda. So, doon ko po mas nahasa yung aking sarili. Kung paano ko, kumbaga tawag namin dyan, baliin mo yung boses mo. At maging malayo siya sa kung anong original voice mo. Ayan, oo. So, ano yun, inaaral mo ba yan? Ilang beses mo muna pinapractice bago mo halos ma-perfect, no? Yung magiging kaboses mo na talaga si Gloria Macapagal Arroyo. Nako, ang saya-saya, no? So, ang paggagaya po kasi ng boses, tinuturing ko rin po siyang art, and it's not that very easy lang para sa iba. Although may mga tinatawag tayong voice impression, kumbaga ginagaya lang yung mga talagang yung mga nakasanayan ng mga boses natin na kung ano yung kanilang expression. For example, si Babalu, kapag ginaya mo yung boses niyan, kailangan nakasulong talaga yung dito mo. Wow, alupit mo, sinabi ko sa'yo ganyan ka kasi. Mga ganyan. Si Dolphy, siya. Nandito ngayon ako siya, 92.1. Mga ganyan. So, marami pong technique kung paano gayahin ang boses. And isa yan sa mga tinuturo din po ni Sir Pocholo kasi meron din po siyang actually siya po yung isa sa mga original na nagvo-voice impersonate din po. And you can also check his content sa TikTok. Yeah, I know. 1 million. Oo, ang dami-dami ng mga views, no, ng mga uploads sa Sir Pocholo. Okay, may sasama pa ba sa atin na isa? No, parang may isa pa yata na pumasok sa Zoom. Si Janine. Oo, Ma'am Janine, nandiyan ka pa ba, Ma'am? Ayan, kasi yes, si Ma'am Janine, sabi ko nga na parang nahingita ko yung, alam mo yung lady, disc jockey announcer, ganun na ganun yung niya, yung peg niya, no? Kasi like halimbawa sa mga FM, English FM stations, no? Mga ganyan ang mga peg kay Mama Janine. Pero ikaw, ba't di mo sinubok yung radyo para naging DJ ka sana at marami kang tagapakinig? Kasi maliban sa magandang boses mo, maganda ka pa. Actually, kamukha mo si Moira. Yes, oo. Nasaan na si Jason? Ayun po, sir. If given the opportunity, hindi ko naman po tatanggihan yun. Pero for the recent years kasi, I had a day job and I'm also juggling din po yung voice artistry. Ngayon lang po tayo full-time as a voice artist finally this year. So, ayun po. Malay po natin in the future. Okay, pero right now, the focus po muna is more on voice acting. Yeah, yes. oo. Well, according to Sir Pocholo, kumakanta ka rin daw kasi multi-talented ka. Ano bang usually kinakanta mo sa video kay? Halimbawa, pagkasama mo yung barkada mo at nagkakaroke kayo, anong madalas mong ipindutin ng mga number? Mga kanta ba ni Carpenters? Ni Anne Murray? Makaluma naman ako. Actually, pati po yung mga ganong klaseng songs, kinakanta ko din po. Oo, sampulan mo naman kami para matuwa naman yung mga taga-Kalbayog talaga na sa'yo, no? Kasi sabi nga nila, nasaan ba yung in-interview mo, sir? Papuntahin mo dito sa Kalbayog, no? Oo, sige. Pero ang isa-sample ko po, more on mga show tunes po ng Disney, if okay lang po. Yun po mga favorite po natin. Opo, oo. Paborito ng mga bagets. Yes, opo. So this one is from Rapunzel ng Disney. So the title is I See the Light. So, start ko na po. Okay. All those days
watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here, blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear, I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different now that I see you. Yun po. Yan, napakagaling. At sabi nga ni Chiara Cedilia Juanerio, ang galing naman po. Oo, marami nagpapalakpakan dito sa pa-live namin. Oo, Ma'am Janina, talaga napakagaling. Alam mo, kinikilabutan ako kasi napaka-multi-talented ninyo. Sir Pocholo, balikan ko si Sir Pocholo. Sir Pocholo, in fact, yung pong tawag nito, industriya, nagpaboboses is napakalaking industriya nito, no? Milyon-milyon yung pumapasok dyan kasi like for example, yung pagboboses ng mga commercial sa TV at saka sa radyo, hindi naman po mga lang, kung magkano lang binabayad dyan, talagang ang milyon-milyon yung industriya. Nababahagian ba kayo ng ganyan, sir? Alam nyo, noon siguro masasabi kong malaki kasi iilan lang at wala pang internet. No, yung advertising is exclusive lang talaga sa mga tao sa advertising industry. Yan, opo. Pero ngayon, dahil naging kumbaga na democratize na siya. Kahit sino kasi pwede na mag-voice talent ngayon eh. Magkaroon ka lang ng mikropono. Voice talent ka na. Pero nung panahon namin, hindi ganon. Kaya nga pinrotektahan ko siya sa pamamagitan ng pag-create ng eskwelahan, yung Certified Voice Artist Program at yung Voice Works nung araw. Para mas, kumbaga hindi lang sila pumasok at nag-voice talent kasi gusto lang nila kumita. Dapat may prinsipyo sila bakit nila ginagawa yun. Ayan, correct, no? Oo, pero regarding dyan sa mga talent fee kasi, depende yan sa budget ng kliyente. Pangalawa, ng producer. Ano na, kahit saan pwede ka na, lalo-lalo na may AI technology na hindi na kailangan talaga ng talent. Kasi ang problema sa industriya namin, yung ugali ng mga talent mismo. Yes. Oo. Kaya nga malalaki na ulo kasi matagal na raw sila or magaling sila mag-English. Hindi na ngayon. Actually, ang pinapatay ng AI, hindi naman yung trabaho, kundi yung ugali ng mga taong... Kahit, halimbawa, ako producer, ba't kita kukunin kung kaya na ng AI yung voice na yan na kaya mong gawin? Masama ugali mo, siya mukha ka pang pera, di ba? Wow. So, hindi na kita kukunin. So, may kapangyarihan ngayon yung mga producer, yung mga gumagawa ng commercial, na sila na yung mag-decide kung sino na yung kukunin nila. Hindi, unlike before, wala silang choice kundi kunin kasi ang ganda ng boses, siya lang kayang gumawa ng ganun language. Hindi na ngayon. Ngayon, lalo na sa English na voiceover, tapos na yung maliligayang araw nila dahil mas magaling pa ang AI sa kanila. Kahit sabihin mo ng walang emotion, pero hindi naman kailangan ng emotion sa voiceover eh. Pero sa voice acting, sa dubbing, hindi yan mapapalitan ng AI. Kaya yun lang yung focus namin. Doon lang kami talaga bihasa sa voice artistry, hindi lang sa voice over. Okay. Oo, sabi nga ni John Acebuyu, yung nanonood sa ating Beautiful Voice, Monday More would be very happy sa version mo. Sabi niyang gano'n, no? Siguro kanina yung kanta ni Mama Janino. Sir Pocholo, ito, I would like to take this opportunity also to ask you, kasi total, binabanggit mo rin naman yung AI, yung artificial intelligence. So, ano po yung take niyo, sir, dito
dito kasi definitely ito na po yung papalit sa mga talent na nagboboses, no? Pero sabi nga natin, iba pa rin talaga yung totoong tao, yung nagsasabi or nagsasalita o nagbo-voice. Pero hindi ba ito hamon sa larangan po ng pagdadabing o pagvo-voice over na AI technology? Sir Ricky, hindi siya threat para sa akin dahil una-una kami yung unang gumawa ng AI voice company sa Pilipinas. Talaga ba? Kumbaga, kami mismo ang nag-disrupt sa sarili namin. Parang ganito lang yan eh. Alam mong may parating ng computer, alam mong mayroon ng parating na laptop, ba't ako mananatili sa typewriter? Tama. So aaralin ko siya at yun ang aking gagamitin sa advantage ko. No? Pangalawa, yun nga, yung sinabi ko, ang pinapatay nito yung masamang ugali ng mga talent. Aray kasi, ngayon, kung galit ka sa AI, may problema ka rin sa ugali. Kasi yun lang ba ang alam mong gawin? Wala ka bang ibang pwedeng talento or skill na pwede mong magamit para hindi lang yan ang pagkakitaan mo? Pangatlo, yun nga, nagkakaroon tayo ng mas kapangyarihan sa paggamit ng artificial intelligence. No? Dahil nadodoble, natitriple at minsan 100-folds pa yung capacity mo to create. Hindi lang sa boses, even in animation, in graphics, in writing, in article writing, in news writing, anything na kayang gawin ng tao ngayon ay kaya nang naduduplicate, ay kaya nang gawin ng AI. Pero, again, dapat may deep human touch. Hindi lang high-tech, dapat high-touch din. Correct. Katulad sa dubbing namin, no? Yung dalawa yung pinakamalaking project na ginawa namin lately. Unang-una, syempre, yung Murder Drones na sila din ang mga bida. Itong dalawang to, si JJ tsaka si Janine ang nag-boses doon at si Mac din kasama. Siya yung boses ng tatay. Yun yung Murder Drones na ilang million din. More than 30 million views na yung project na yan. Yes, opo. Na under ng Glitch Production na ngayon merong Glitch X na ginagawa. Pangalawa, yung The Amazing Digital Circus na mahigit almost 90 million views na sa loob lang ng 3 linggo. Kaya imagine mo yung, ito na yung sinasabi namin na future ng voice acting na matagal ko nang sinabi sa kanila yan. Dahil naghahanap ang tao ng bagong boses, naghahanap ang tao ng bagong tunog. Kaya yung mga veterano sa voice acting, wag na nilang ipilit. Kasi old school na yung boses nyo. Kumbaga sa kanta, ano na kayo eh, yung laos legend na kayo eh. Hindi naman laos, ayokong sabihin laos sila. Pero bigyan nyo naman ng pagkakataon yung mga baguhan. Yun yung gusto kong na wag na yung paulit-ulit na ginawa mo na sa isang anime yung boses mo. Tapos gagamitin mo sa bagong anime. Sasabihin, ay kaboses ni ganyan, wala ba kayo ibang voice talent? Or wala ba kayong ibang voice para dyan sa karakter na yan? Yun yung ako mismo, napatunayan ko sa sarili ko, kahit 100 pa ang boses ko, nakikilala na yung boses ko. Ngayon, paano ka mag-create ng bagong tunog? Eh di magturo ka ng bagong artist. Magturo ka ng bagong creative voicer. Di ba? Na kayang gawin. Yung narinig ko na yung voice over mo sa 10 stasyon, pati dito ba naman, yan pa rin ang boses. Parang iisa na lang ang stasyon bang pinapakinggan ko? Nagets nyo yung point ko? Yes po. So dapat bago. Ito yung, wala ka namang, di ba, kahit sa tindahan, wala namang nagtanong, meron ba kayong luma? Anong luma ninyo? Di ba, laging bago ang hinahanap ng tao. Kasi pag na-consume na niya yan, parang kumbaga sa pagkain, parang lasa yan, na, uy, bago to, masarap. Ngayon, kung hinahanap yung dati mong tunog, may pagbabagayan din yan. Correct. Oo. No? Alam mo, tama yan, Sir Pocholo. Your observation is very, very right. Kasi nga, kahit sa radyo, yung programming ng radyo, kailangan din nagbabago-bago ka eh. At naangkop sa panahon para hindi nagpa-plateau. Hindi nagpa-plateau yung popularity ng estasyon mo, no? Tama, sir. Sir Ricky, alam mo ba ang fan namin ng mga ginagawa namin ay mga teenager. Ibig sabihin, ito yung mga bata pa as young as 8 years old or 6 years old and as old as 25 years old. Ganun na yung demographic ng yung
audience. Ng aming mga audience. Opo, oo. So, paano kung radyo? Laging matanda. Ano, pag namatay na yung matanda, sino pa makikinig sa inyo? Wala na, kasi walang bagong tunog. Correct. Yun yung sinasabi ko, kaya nga may voice of the youth. Yes, oo. Oo, tama yan, Sir Pocholo, no? Kaya nga yung mga programming namin, merong naangkop sa mga bata, sa medyo katamtaman lang at sa mga matatanda. No, lalo na pag linggo, bagay sa kanila yung mga nasa 60s, 70s, 80s, na mga ganon, no? So, pero kailangan mag-adapt tayo sa makabagong panahon para hindi tayo na pag-iiwanan. Dapat maging relevant tayo. Sa Ricky, 2023 na po. Magto-2030 na sa loob ng 6 na taon. Magto-2024 na. Mabilis lang yung 6 na taon. So, that means everything is changing drastically and rapidly. So, you have to adapt at mauna tayo sa pagbabago. At yun ang ginagawa ng Creative Voices. Ayan. Napakagaling. No, talagang na-foresee ninyo, sir, yung mangyayari sa hinaharap. Maybe because you are also a visionary. Nakikita mo kung ano mangyayari sa takdang panahon. Tama yan, Sir Ricky. Kahit itong radyo, kung walang internet, no, sinong makikinig sa radyo? Lalo na kayo, di ba, kung sa Leyte lang at sa Samar ang nakikinig, sayang naman yung content mo. Ngayon, dahil sa internet, kumakalat na sa buong mundo tong ating content. That's right. Oo. Kaya nga meron din tayong streaming 24/7 para kung wala man silang radyo o nasa ibang bansa man sila, nakakapakinig pa rin sila ng radyo using the internet nga lang. Yes, no? Pero ibig kong sabihin, anywhere you are, for as long as meron kang data connection or internet connection, makakarinig ka ng mga musika live and direct from Calbayog City. No? Ang ibig kong sabihin is that kailangan natin mag-adapt sa makabagong panahon para maging relevant tayo, no? Doon sa mga kabataan, doon sa mga bagong henerasyon, para alam pa rin nila na although may radyo with a touch of new technology. Tama yan, Sir Ricky. At yan ang ginagawa natin sa Certified Voice Artist Program. Okay. Sabi ko nga, dapat relatable ka, significant ka, at relevant ka. Pag nawala na yan tatlong yan, significance, relevance, and relatable, wala ka ng audience. Ano pang pinagagagawa mo dyan at nagsasayang ka lang ng oras kung wala rin naman nakikinig sa'yo? Oo, sayang ang kuryente. Sayang ang effort. Oo, diba? Ang effort. Sabi ni Navi Garcia, yes, dapat handa tayo sa lahat ng pagbabago at hindi tayo puro kontra lang. Dahil ang iba ang nakasanayan. Dahil lang iba na ang nakasanayan. Embrace change. Totoo naman yan, no? Oo, maging open tayo sa changes. Di ba, Sir Pocholo? Totoo po yan. At dahil nga sa pandemic, dalawa lang yan eh. Gamitin mo to sa advantage mo. O, di ba, magalit ka kasi, kumbaga, ni-redefine niya yung buhay mo. Kung hindi ka readyng mag-adapt at mag-adapt sa bagong teknolohiya, ay ikaw na yung may problema doon. At pagdating ng panahon, pagtanda mo, mas magaling na sa iyo mga bata. Ayan. Sorry ka. Dahil hindi ka kasi open sa pagbabago eh. Alright. So, sir, aside from your clientele from the Philippines, do you have also mga mga nagsisik ng tawag na ito, ng serbisyo ninyo coming from the outside the country? Balik rin natin, Sir Ricky. Tanungin nyo kung meron ba kayong client sa Pilipinas. Ang sasabi ko, wala. Dahil 100% ng mga client namin abroad. Talaga ba? So, baligtad. Oo. Mas masarap kausap kasi yung international kaysa sa local eh. Kasi dito sa local, nagpapatayan na yung mga tao. Kumbaga sila nagkakainan, nagsisiraan para na makuha yung piece of pie. There's a buffet of opportunities outside the country. So ang goal ko is, number 1, to make the Philippines the center of voice artistry in the world. Excellence. No? So, yun. Dahil may vision ako, naniniwala ako sa galing at talino ng mga Pilipino, andyan. At kailangan lang itaas mo yung standard mo at i-training mo sila sa Disney na quality ng trabaho. At yun ang nagagawa namin. At in fairness, Ricky, lahat ng comment namin doon sa The Amazing Digital Circus, sabi nila, mas magaling pa kayo sa mga
GMA at ABS-CBN Dabber dahil iba ang tunog na to. Ayan, oo. Pag nabasa mo yung mga comments, si Janine, ikukwento sa iyo yung mga comment ng mga fans ng The Amazing Digital Circus. Okay, so Ma'am Janine, nandiyan ka pa ba? Okay. So ano ba ang sabi doon sa mga nakapanood, nakapakinig no, ng ginawa ninyo? Ano ba yung kanilang mga comment? Actually, na-amaze din po kami na na-overwhelm kasi nung napanood po nung mga fans, lalo na when they found out na dinub din po sa Tagalog ang Amazing Digital Circus, ang dami pong mga lumabas na Filipino fans ng TADC. And naglabas din po kami ng mga behind the scenes nung pagdadub namin. Nagko-comment po sila na nostalgic daw, very very nostalgic daw for them, but at the same time parang may modern twist yung pagdadub namin. Nabibigyan daw namin talaga ng parang kita nila yung passion and yung heart sa aming pagdadub. So yun, they were very very happy about it, and they were very curious kung sino yung mga boses sa likod ng Tagalog dub. So they were happy to see na meron kaming mga behind the scenes for it. So sir, baka gusto niyong marinig yung sample. Actually, meron kaming hinanda para sa inyo. Sige, mas mainam na marinig namin para makarelate naman yung mga nakikinig at nanonood kung ano ba yung Amazing Digital Circus na yan. Okay, sige, pasok mga bruha, charot, oo. Dire, oo. Sige, simulan natin at pakinggan natin kung paano nila binosesan yung Amazing Digital Circus in 1, 2, 3. Welcome sa The Amazing Digital Circus! Ako si Kane, at sa araw nito, bibigyan ko kayo ng isang masaya at nakakakilabot na adventure! Ano daw? Sino kayong mga makuks? Pinanilalang nanangas na pumunta sa karian na... Nasaan tayo, Gengo? Kinger, tingnan mo! May halimaw! Halimaw? Gengo, may halimaw! Nasaan ako? Bakit hindi ko maalis itong headset? Sige, tuloy mo lang ang pagtanggal. Kahit alam naman nating lahat na walang daan palabas dito. Ano bang pinagsasabi mo, Jax? Pero oo, welcome sa bago mong tirahan at bago mong anyo. Huwag kang mag-alala, Pomni, dahil magiging masaya ang panatili mo dito. Tahimik! Ito na ang katapusan niyo! Bagay kayong mapunta sa tiyan ng isang queen! At ayun po ang ending, nakain po sila nung Glory Queen. Ang galing! Maraming salamat po. Oo, napakahusay ninyo ha. Nako. Oo, teka lang. Sino ba nagsasalin ng Tagalog version ng script? Kasi syempre kailangan swak din sa mga personality ninyo. Under Creative Voices din po. Bale, kami po yung na-hire ni Glitch. Si Glitch po ay isang Australian animation, indie animation company. And kami po yung na-hire sa Creative Voices para i-translate, i-dub, i-produce po yung Tagalog version. So, under Creative Voices din po ang nag-translate ng script. Ayan. So, ang daming market, no? Hindi lang yung boses, pati yung script writing. Or ano yung tawag nito, yung tawag nito, yung pagtatagalog. Okay. So, gano'n yung katagal ginawa yan? Actually, pagdating po doon sa dubbing process, it took about 2 to 3 days after yung dubbing process. Yung sa pre-production po, meaning yung pag-translate po muna ng script. Personally, I don't know how long that took. Pero for the dubbing po, around 2 to 3 days. And then the post-processing po, which is yung pagmimix po ng audio engineer. Shout out po kay Carmi ng Creative Voices. Siya po yung head audio engineer.
Ayan, naputol yata tayo, no? Ibalik natin kaagad, no? Kasi sayang naman dahil patapos na rin naman tayo. Oo. Sige, Sir Pocholo, wait lang ha. Magsisend ulit ako ng panibagong link. Ayan. Ganito po ang nangyayari kapag yung Zoom subscription natin ay hindi naka-premium. Oo, para tayong Purita Mirasol. Charot. Oo. So, ibalik ko lang konti ng yung yung link kay Sir Pocholo para matapos natin yung interview at makapagpaalam din sila may-mayang konti. Kasi ang oras po natin mga karadyo ay 8 minutes na lamang po, mag-aalas 12 na. Ayan. Asa na ba yun? Si Sir Pocholo, ayan. Okay. So, pangatlong link yan. Last na po yan, Sir Pocholo, no? Opo. At, alam nyo, kaya yung mga bata dapat nag-aaral din kayo ng gano'n, ng voice acting para meron kayong kalalagyan. Kaysa naman kung ano-ano mga minamarites nyo lang naman dyan at wala naman napupuntahan, no? Yung pagmamarites ninyo, mas mainam na gamitin nyo sa kapakinabangan. Ang huhusay talaga ng mga Creative Voices team. Sabi ni Navi Gonzalez, yes, very good talaga, no? Oo. Sabi ni Jonah si Davilla, nag-hashtag siya, no? Parang join lang siya ng paraffol. Parang, di ba, ang gusto niya lang naman ay manalo, no? Pero syempre, nag-enjoy rin siya sa pakikinig. Lalo-lalo na si Che Acedilla Juanerio, ha? At syempre, si Miriam Tima, no? Good morning, mga karadyo. Si Ma'am Miriam, gusto niya rin maging voice talent, no? Magboboses siya ng commercial ng Gabon. Pag masakit na yung mga kasukasuan, haplasan nyo ng Gabon. Ayan, at syempre, no? Okay, balikan na natin yung mga guests natin, no? Pasensya na, pangatlong putol na po ito, Sir Pocholo, kasi hindi yata naka-premium yung subscription namin sa Zoom. Maya-maya, bibili kami ng pwedeng pang 24 oras. Charot. Oo, na Zoom link. Okay. So, sir, tanungin ko muna si Ma'am Janina, no? Janina ba? Janine. Ma'am Janine, anong klaseng coach ba? Coach ba ang tawag nyo kay Sir Pocholo? Para sa akin, ang tawag ko po kay Sir ay isang mentor. Kasi talagang he really guides you, and actually mahirap na sabihin na basta mentor or coach kasi he's also our friend. Parang kuya din po namin kasi yung concern po talaga niya sa amin, and you can just approach him and ask him for advice for anything, and he would just give it freely. Tapos masasabi ko kay Sir Choi, he has this talent for actually spotting a potential sa isang tao kahit hindi pa niya masyadong nakikilala. So sa aming lahat, ganoon din po yung nangyari. So ayun, yun po ang masasabi ko about kay Sir Choi. Ang ganda talaga ng boses mo, no? Nakakaiyak. Charot. Oo. Sino pa yung isa? Si JJ naman. JJ, how you define Sir Pocholo? Define talaga, no? Actually po, kaya po ako napunta dito dahil po sa sitwasyon ng aming buhay sa Pampanga. Meron po akong pangarap, meron po akong skills. Ang kaso lang, kulang po ako sa oportunidad at kulang po ako sa equipment. Yun po yung binigay ni Sir Choi. So, ngayon po, parang siya na rin po ang tumatayo sa akin bilang tatay ko na rin po. Lalong-lalo na sa, hindi lang sa voice artistry, no, maging sa buhay na rin po. So, it's not about being just a voice artist. Kasi po ang culture po namin sa CPAP, tinuturing po namin ng isa't isa bilang pamilya na. Nagtutulungan-tulungan po kami, and we help each other to improve. Hindi lang yung skills po namin, pero yung buong pagkatao po na. Ayan. Alam mo ba, Sir JJ, yung kasama naming DJ dito na babae, kinikilig habang nagsasalita ka. Kasi sabi niya, ang galing-galing naman nun, ang dami-daming boses, no? Samantala yung boses niya isa lang, kaya niya lang umiyak. Pag iniwanan siya ng jowa niya, yung kaya niya lang ay umiyak. Hindi na kaya yung 36 na iba pa. Okay. Sige, Sir, ano naman, Mac, no? Oo. Ang Mac naman madaling tandaan kasi mamahaling laptop yun eh.
Oo. Sir Mac, ikaw naman, ano yung mga priorities mo ngayon sa buhay? Meron ka namang jowa, sir? Wala. Priority ko yung aking bisyo, yung aking serbisyo para sa mga Pilipino. Wow, parang politiko. Charot. Ano lang, yung sarili, wellness, goodness, and syempre yung wellness din ng mga taong nakakasalamuha ko, lalo na sa CBAP. Ayan, sa CBAP. Kasama ba dyan sa CBAP yung pagsisimba? Nagdarasal din kayo bago kayo mag-dab, no? Oo. So, maraming salamat sa iyo. Alam nyo, natutuwa talaga ako. I'm very, eager to conduct interview like you guys, no? Kasi pare-parehas tayo ng field of, specialization. Kami naman, sa broadcast, pagbuboses doon yung talent namin, kailangan din merong emotion sa sinasabi namin para makarelate yung mga nakikinig. Kasi kung flat lang din yung personality namin, parang hindi naman hindi tayo makakatch ng mga listeners. So, kailangan may connect, no? Doon sa mga nakikinig. Kaya nga, kailangan gandahan din namin. Kahit hindi masyado magandang boses, pag may emotion yung pagsasabi, makakakonect ka sa listeners. Oo, lalo-lalo na dito sa amin sa Calvario. Naku, ang dami na mga tagapakinig talaga namin. So, masasabi ko talaga na hindi pa patay ang radyo. And in fact, mas dumarami pa yung mga tumatangkilik ngayon sa radyo. Bumibili talaga sila actually ng radyo. Oo. Sir Pocholo, siguro sa huling pananalita mo na lang, paano ba sila magiging kabahagi ng Voice of the Youth o Creative Voices? No? Wala na ba yung Voice of the Youth network? Buhay na buhay po yung VoLTE para sa mga kabataan. Meron pa rin kaming radio show. Pero nasa Mindanao na po ang aming programa. Baka sakali gusto nyo magkaroon tayong programa dyan at pwede namin i-air ang aming programa dyan sa inyong pwede naman, stasyon. Pwede Sir Pocholo, hanapan ka namin ng oras na bongga. Sige, gagawa namin kayo ng show. Sige. Kasi itong programa natin para sa kabataan, gawa ng kabataan. Opo, Sir Pocholo. Okay, so sa lahat ng mga interesado po maging part ng Certified Voice Artist Program, inimbitahan po namin kayong sumali sa aming programa ngayong darating na CVAP Batch 20, ano na ngayon? 22? 23. Opo. Batch 23 na. Kasi sa January po magsisimula dahil yung kasalukuyan, meron tayong programang Batch 22 na last na ngayon taon. Kasi 6 na beses lang kami kakaroon ng batch sa isang taon. So, kung gusto nyo maging mabuting tao pa kayo, gusto nyo gamitin ang boses nyo sa kabutihan, at gusto nyo makatulong sa iba gamit ang boses ninyo, yun ang aming goal at i-treat at i-promote ang boses ninyo bilang art, no? Especially voice acting as an art. Kaya sumali na kayo dito sa Certified Voice Artist Program. Okay, sige. All you have to do is to visit our website. Again, www.certifiedvoiceartist.com. Napakaraming video doon na magpapatunay na napakahusay na natin at marami tayong napahusay. Sabi nga, hindi mo kailangan magsimulang magaling. Kailangan mo lang magsimula para ikaw ay maging magaling. Ayan. At ang tunay na magaling, ang tunay na mahusay at magaling, hindi itinatanggi at kinakalimutan kung saan siya nanggaling. Correct. Tamang-tama. Very well said, Sir Pocholo, ha? At I'm looking forward na magkakaroon tayo ng partnership para alam mo, yung mga bata naman hindi napapariwara at magkaroon sila ng talagang, alam mo yun, nahahasa yung kanilang mga talento. Malay mo, may mga hidden talent pala sila sa pagboboses, no? Dahil lalo-lalo actually, buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Lalo-lalo na pala si Ricky, no? Kung ikaw ay isang PWD o person with disability, automatic po yan na ikaw ay magiging scholar ng CVAP. Kung ikaw ay qualified din at matapos mo ang mga requirements natin para sa application. Okay, so at saka mga dual citizen natin, ini-invite nating sumali. Ayan, okay. So with that, Sir Pocholo, maraming salamat. I'm really thankful na binigyan mo kami ng oras, nagbigay kayo ng oras sa Creative Voices para sa Infinite Radio 92.1 dito po sa Samar. Thank you so much.
Thank you very much, Sir Ricky, at sa inyong napakagandang programa. Salamat po at mabuhay po kayo and more power po sa Creative Voices. Ayan, si Sir Pocholo De Leon Gonzalez, 10 ng kanyang mga miyembro sa Creative Voices. Ayan, di ba? So mga bata ha, yung mga nakapakinig, ay hindi lang bata, no? Pati yung mga matatanda na baka gusto, ay hindi pa rin na-discover na meron pala silang talent. Maliban sa pagmamarites, no? Pwede pala nilang gamitin yun sa pag-voice over. Ayan. So sabi ni Ma'am Marisa Duque, ano po ang website? Visit po sa Voice Master Class. Yes po, Ma'am Marisa Duque, no? Voice of the Youth. Voice of the Youth Network, ma'am, ni Sir Pocholo. Che Asedilla, 1 year yun. Nakaka-excite po yung program na yan. Yes, opo. Alam nyo mga karadyo, ako naman po ay natutuwa at nagpapasalamat kasi galing nga tayo doon sa national level ng media. So nakakakilala ho tayo ng talagang mga tao na totoong magagaling sa larangan ng, sa pagboboses, pagiging broadcaster, pagiging announcer, lahat po yan sila na meet ko, no? Pati na rin yung mga sa public relations, may mga ganoon tayo, no? Kaya naman naibabahagi din natin yan dito sa Calbayog City o sa Samar para mabigyan din ng kaukulang impormasyon yung ating mga kababayan. Okay. Waray na kita oras. Ako magpapaalam na. Maraming salamat mga karadyo. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Ricky Brosas, at ito po ang Tingog Naton sa Barangay. This portion is brought to you by Tingog Party List, ang Tingog Naton sa Kongreso. Broadcasting from the City of Waterfalls, this is DYIP FM.